Magandang hapon mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, November 3, 2025, Monday. Update tayo kay Bagyong Tino na isa ng ganap na typhoon. Malapit na ito maglandfall pero may pagbabago ba sa direksyon ito? Yan ang aalamin natin. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Batay sa latest analysis, nananatiling malakas si Tino habang tuloy-tuloy ang pag-usad nito pakanluran. Ang sentro ng bagyo ay tinatayang nasa layong humigit kumulang 235 kilometers sa silangan ng timog silangan ng Guian, Eastern Samar. Taglay nito ang maximum sustained winds na 120 kilometers per hour. Malapit sa gitna, may pagbugsong hangin na umaabot hanggang 150 kilometers per hour at central pressure na 975 HPA. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Malawak ang hangin ng sistema mula strong hanggang typhoon force winds ay umaabot hanggang 300 kilometers mula sa gitna. Kaya kahit malayo ka sa mismong mata, maaari ka pa ring maapektuhan ng malalakas na bugso at malalakas na ulan. Sa kasalukuyan, nakataas ang iba't ibang antas ng tropical cyclone wind signal depende sa lapit sa core at inaasahang lakas ng hangin. Nasa tropical cyclone wind signal number 4 ang Dinagat Island at ang Siargao at Bocas Grande Island. Kapag signal number 4 typhoon force winds ang banta, karaniwang nasa 118 hanggang 184 kilometers per hour ang hangin. Kaya malinaw na may significant hanggang severe threat to life and property. Inaasahan sa mga lugar na ito ang mapanganib na bugso ng hangin na kayang bumuwal ng sanga, magpatumba ng mga light to medium structures at makapinsala sa mga linya ng kuryente at komunikasyon. Sa mga nasa baybayin, bantayan ng storm surge lalo na kung sasabay ang high tide sa paglapit ng eye wall, bandang gabi o madaling araw. Nasa tropical cyclone wind signal number 3 naman ang southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar, central at southern Leyte, central portion ng Cebu kasama ang Camotes Island at eastern portion ng Bohol, pati na ang natitirang bahagi ng Surigao del Norte. Ibig sabihin, may storm force winds na inaasahan na nasa 89 hanggang 117 kilometers per hour. Sa antas na ito, moderate hanggang significant threat ang dala sa buhay at ari-arian. Inaasahan ng malalakas na hangin na pwedeng magpatumba ng mga lumang puno at poste, magtanggal ng bubong na yero at magpatumba ng mga outdoor signage. Nasa signal number 2 naman ang mga probinsya ng southern portion ng Masbate, central portion ng Eastern Samar, central portion ng Samar, natitirang bahagi ng Leyte, Biliran, ang natitirang bahagi ng Bohol, natitirang bahagi ng Cebu, kasama ang Bantayan Island, gayon din ang northern at central portion ng Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Guimaras, Capiz, Iloilo, southern portion ng Aklan at southern portion ng Antique. Sa Mindanao side, kasama rin ang northern portion ng Surigao del Sur, northern portion ng Agusan del Sur, northern portion ng Agusan del Norte at Camiguin. Minor hanggang moderate threat ang dala nito pero wag itong ipagsawalang bahala lalo na kung ang inyong bahay ay gawa sa light materials o kung malapit kayo sa dalisdis ng bundok at sa mga ilog. Nasa tropical cyclone wind signal number 1 naman ang mas malawak pang apektado ng sirkulasyon, kabilang dito ang Albay, Sorsogon, natitirang bahagi ng Masbate kasama ang Ticao at Burias Island, southern portion ng Quezon, southern portion ng Marinduque, Romblon, central at southern portion ng Oriental Mindoro at Occidental Mindoro at northern portion ng Palawan kasama ang Calamian Island, Cuyo Island at Cagayancillo Island. Kabilang din ang Northern Samar, natitirang bahagi ng Eastern Samar at Samar, natitirang bahagi ng Negros Oriental, natitirang bahagi ng Aklan at Antique kasama ang Caluya Island, gayon din ang the rest of Surigao del Sur, central portion ng Agusan del Sur, rest of Agusan del Norte, Misamis Oriental, northern portion ng Bukidnon, northern portion ng Misamis Occidental at northern portion ng Zamboanga del Norte. Kahit mababa ang antas kumpara sa core area, tandaan na kapag sinabayan ng malalakas na ulan, mabilis pa rin ang pagbaha at pagtaas ng ilog. Sa latest track at intensity outlook ng typhoon, batay sa kasalukuyang datos, sa susunod na 24 hours inaasahang mananatiling generally westward ang galaw ni Tino. Posible ang initial landfall ngayong gabi o bukas ng madaling araw, November 4, sa paligid ng southeastern Samar, Leyte, southern Leyte o Dinagat Island. Pagkatapos ng unang pagtama, tatawid ito sa Visayas, dadaan sa northern Palawan at inaasahang lalabas sa West Philippine Sea bandang hapon ng Wednesday, November 5. Kung mananatiling tuloy-tuloy ang pag-usad, inaasahang lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Thursday, November 6 ng umaga. Habang nasa dagat pa, mataas ang chance
na panatilihin ni Tino ang lakas o higit pang lumakas. Naka-forecast na ang initial landfall ay mangyayari near peak intensity sa bandang 150 hanggang 165 kilometers per hour na maximum winds na may posibilidad ng mas mataas pang gust. Nananatiling possible ang rapid intensification sa loob ng susunod na 24 hours, lalo na kung mananatiling mainit ang sea surface temperature at mababa ang vertical wind shear sa tinatahak na ruta. Pagkatapos ng landfall, inaasahang bagyang hihina dahil sa land interaction pero projected pa rin na mananatili sa typhoon category habang tumatawid sa bansa bago muling lumakas sa West Philippine Sea. Habang umiiral ang bagyo, may kalakip na panganib sa dagat sa paligid ng core at sa kahabaan ng eastern seaboards ng Visayas at Mindanao. Asahan ang rough hanggang very rough seas sa northern, western at eastern seaboards ng Luzon. Malaki rin ang posibilidad ng rough hanggang very rough seas dahil sa kombinasyon ng bagyo at posibleng surge ng northeast monsoon. Ang mga mangingisda at maliliit na bangkang demotor ay mahigpit na pinapayuhang huwag munang pumalaot sa mga barkong pampasahero, asahan ang kanselasyon o pagbabago ng biyahe kapag itinaas ang gale warnings. Mas mabuting makipag-ugnayan sa Coast Guard at sa inyong shipping line para sa pinakabagong abiso bago bumiyahe. Hindi lang iisang sistema ang binabantayan ngayon. Ayon sa International Weather Model gaya ng GFS at European Model, may isa pang low-level circulation na sumusunod sa likod ni Tino. Ang simulation ay nagpapakita na kikilos ito pahilagang kanluran na itutulak ito pababa ng high pressure sa hilaga at posibleng tumumbok ang susunod na bagyo sa Northern Luzon o Central Luzon. Kapag ginamit naman natin ang Google DeepMind Weather AI, makikita doon ang ensemble markers o koleksyon ng iba't ibang senaryo mula sa iba't ibang global models. Makikita na maraming dots ang dumadaan sa Luzon, bandang North at Central. Kaya hindi natin pwedeng baliwalain ang posibilidad ng kasunod na bagyo matapos ni Tino. Ibig sabihin, habang dumadaan itong si Bagyong Tino hanggang Wednesday, dapat nakaabang na tayo sa susunod na sistema na pwedeng pumasok by weekend or early next week depende sa steering winds. Bukod sa bagyo, huwag din nating kalimutan na sa northern at central Luzon ay may umiiral pa ring shear line at northeast monsoon. Kaya kahit na ang focus ng bagyo ay nasa Visayas at Mindanao, ang Isabela, Aurora at Quezon ay mayroon pa ring cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorm dahil sa shear line at posibleng magdala pa rin ito ng flash floods o landslide. Ang Ilocos Region, Cordillera at natitirang bahagi ng Cagayan Valley ay mananatiling maulap na may mga pag-ulan dahil sa northeast monsoon. At para sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa na wala sa signal, partly cloudy to cloudy skies with isolated thunderstorm pa rin ang magiging lagay ng panahon. Pero dahil malakas ang bagyo, kahit hindi tayo dadaanan, pwedeng maabot tayo ng outer rain band at biglang umulan ng malakas. Remember na ang forecast na ito ay pwedeng mag-shift ng kaunti dahil nasa loob pa rin tayo ng forecast confidence cone. Kung bahagyang umangat ang bagyo, mas maraming bahagi ng Bicol at Southern Luzon ang uulanin. Kung bahagyang bumaba pa, mas maraming bahagi ng Mindanao at Southern Visayas ang tatamaan ng mas malalakas na ulan at hangin. Kaya't mahalaga na updated tayo sa susunod na bulletin para makuha ang pinaka-accurate na track at rainfall. Manatiling ligtas, wag mo nang bumiyahe sa dagat kung bawal at i-share ang ulat na ito para mas marami pang Pilipino ang makapaghanda.